Maulang umaga mga kabahay, no? Dahil may bagyo yung pangalan nito, yung ano yata, bagyong Kiko, no? Kaya nakupansin nyo, kaya medyo ngayon humina, ambon na lang. Pero kanina hanggang magmula kagabi, magdamag hanggang ngayong umaga, no? Walang tigil yung ulan. Malakas pa nga. Ngayon lang medyo humina. Pero may ambon pa rin. Pero sa tingin ko, hindi pa lalakas pa yan hanggang mamaya. Kaya yung mga tropa natin, hindi tayo nakagawa dito sa Bacong Project natin sa Paralaya, no? Dahil nga umuulan sa labas yung trabaho. So, yun, wala pa tayong update doon, pero may mga video tayo. Dudugtong ko, compile na lang, dudugtong ko na lang para makita nyo pagka umaraw na. Yun. Iba-vlog pa rin tayo doon, huwag kayo mag-alala. Saka yung sa natin project, mag-uumpisa na by next week. Hopefully, no? Ngayon, dahil walang magawa, ipapagawa si Bunso sa akin ng aquarium, no? Nakagawa na ako nung nakaraan, hindi ko na i-vlog. Kasi, nagmamadali kami nun kasi nanganak na naman yung mga alaga ng hamster. Yung aquarium na gagawin natin ngayon, ang ikukulong doon yung mga hamster. So, yun, papakita ko sa inyo kung paano mag-DIY ng aquarium. Maraming salamin dito, wala tayong bibili ng materyales. Yung silicone naman, meron din tayong mga tira-tira dyan, yun na lang gagamitin natin. So, bali libre lang to. Dito kasi sa bahay, nadatnan ko, napakaraming salamin. Galing sa mga steel window. Uso yun nung araw eh. So, makapal naman sila, 360 ng kapal, makapal na yun. So, yun. Pakita ko sa inyo yung ginawa nating aquarium nung nakaraan. Ganon din ang gagawin natin ngayon, mga kabahay. Yan, so ito yung ginawa nating aquarium last time na hindi natin na-vlog. Pero ngayon i-vlog natin para may pakita ko sa inyo, baka gusto nyo rin subukan. Ayan, sa mga gustong matuto, paano i-DIY ito, napakadali lang. May sikreto dyan na para mapadali yung paggawa niya, no? At ituturo ko sa inyo mamaya kung ano yon para mapadali at magawa nyo ito ng mabilis na hindi kayo mahihirapan. Yun. So, yan. Nilagyan natin divider sa gitna para maging dalawa siyang cage. Ayan yung hamster niya. Breed niya na yan, no? Breed niya na lahat yan. Ito. Ron, pakita mo. Ay. Oo nga pala, gumagawa sila. Hello. Nandito nga pala yung pamangking ko, yung anak ni Teng, si Pet Malu TV, si Kuya Aisen, tapos yung bunso ko, si Kuya Bulig. Anong ginagawa nyo? Substrate ng hamster. Ito, yun. Bali, ginagawa nila yung substrate ng hamster. Gawa ito sa egg tray. Pinupunit-punit lang nila. Ibig sabihin, yan yung sa bahay nila, yung makikita nyo. Yan yung substrate nila. Ito yun. Yan. Yan yung pinaka-sahig nila. Pwede rin yung karton tulad dito. Yun, yun yung ginagawa nila. O sabihin mo naman, Kuya Isen, sabihin mo, subscribe nila si Papa mo. Pet Malu TV. Mga ka-Pet Malu, sabihin mo. Mga kapet malo. Galing. Open mo nga to, Ron. Open mo to para makita nila. Ayan o. Ito yung mga na-breed niya. Ito na sila. Karton. Ayan. Kunin mo sila, Isen. Ayan o. Ang lulusog nila o. Gaganda. Yung brown yung maganda. Sorry. Kunin mo to, yung gray. Ako na. Nakatumbay. Dami na nila, oh. Nagsimula lang kami. Yan. Nagsimula lang yung anak ko sa dalawang piraso na pares. At bigay lang yun ni Kapet Malu TV, yung kapatid ko, no, si Teng. Binigay niya lang yun. So from isang pares o dalawang piraso, ngayon umabot sila ng mahigit ng 30 pieces. Oo, tama. Lagpas na silang 30 pieces. Kaya gano'n na sila karami. Kung makikita nyo, konti lang yan. Marami pang anak nandun pa sa loob at marami na rin napalaki. Yung iba nga na ipag-swap na namin. Yung iba na ipamigay na namin sa mga ibang pinsan niya. Pinsan ni Bunso. Yun, at nagbe-breed din yung anak ko ng superworm. Ito, sa mga nakakaalam ng superworm o sa mga hindi nakakaalam ng superworm kung ano yun. Ito siya, pakita natin, no? Pasintabi nga pala, no? Sa mga kumakain, no? Tsaka sa mga hindi sanay. Makikita na ito. So, ko lang ipakita sa inyo kung ano yan. Yan ang tinatawag na superworm.
Yan, hindi naman niya nangagat. Saka malinis to. Ang kinakain nito, gulay. Nakikita niyo yung substrate nila. Ano yan? Ano kasi to, nak? Chick booster at saka pellets. At ang kinakain nila yung gulay. Sayote, carrots, patatas. Ito, ang laki oh. Ang laki ng isang to. Yan. Kaya naman siya nagbe-breed niyan dahil para pagkain ng kanyang mga pet. Kinakain niya ng mga hamster, no? Protein source nila yan. Dati bumibili kami sa, piso isa. Ganon, mahal, no? Piso isa niyan, biruin mo, tapos papakain lang namin dito. Protein source kasi yan. Pinapakain niya rin yan sa mga alaga niyang isda. Meron siyang hammerhead, no? Ibigay ni Kuya Mon. Tsaka goldfish. Pinapakain niya rin doon sa buligo, doon sa dalag na nabingwit namin sa Minalin. Inuwi ko rito, ginawa niyang pet. Ngayon, pakita ko naman kung ano yung mga beetle. Pakita mo. Yan. From doon sa worm, doon sa super worm, magiging silang ganyan. Una, binili ko siya ng ganito, mga adult na super worm. Tapos, naging silang pupa. Hiniwalay niya sila gamit ito. May pupa ba ito, nak? Meron. May laman to. Pakita mo sa kanila. Pakita mo sa kanila. Kung papaano. Ayan. Ganito sila nag-i-evolve. Mula dun sa worm, pagka 4 cm na sila, inihiwalay na niya dito sa plastic cup na to. Then, after mga week or 2, magiging na siyang pupa tulad yan. After niya maging pupa, magiging na siyang beetle. Tulad naman nito. Kunin mo yung isa ron. Pakita ko sa kanila yung beetle. Yan ang adult na beetle. Yan. Sila naman ang mga nangingitlog doon sa ilalim. Tapos, yung mga itlog nila sa ilalim, after week din siguro, o ilang araw, makikita nyo na yun, maliliit na sila na uod. Tapos, ihiwalay naman nila dito para sa palakihin o dito sa grow out. Dito na sila mag-grow out. Yan. So, yun. Yun ang pinapakain niya sa mga hamster. Tsaka sa Pakita natin yung dito. May alaga siyang isda eh. Pakita natin iba niyang pet. Ito pa, meron siyang bigay ito ni Pet Malo TV din, no? Yung kapatid ko si Teng. Yan yung binili niya sa Minalin, nung sa Minalin project, no? Nung nasa Minalin kami. Ito nga pala, meron din siyang pagong. Ayan. Actually, sa akin yan. Matagal na yan, noon pa, binata pa ako. Meron, siguro mga 15 years na sa akin yung mga pagong na yun, no? Namana niya pa, binigay ko na sa kanya. 5 yan. Doon sa dati naming bahay, tinitirahan doon kila mama sa Daw. 5 yan. Nung bumagyong Ondoy, nagbaha, nakawala yung 3. Ito naman, ang laman nito, yung dalag na nabingwit namin. Nabingwit ni Pet Malo din. Nung nasa Minalin kami, ayan o. Laki na niya o. Yan, isa rin yan sa mga, inuwi ko pa yan galing Minalin na nabingwit namin nung nag-fishing kami. Inuwi pa namin. Takpan mo Kuya Isen. Bakit tumalon? Tumatalong kasi yung mga dalag eh. Inuwi namin yan. So, isa din yan sa malakas, matakaw yan sa, super worm, no? Tapos sa mealworm. Dito naman sa likod, meron pa siyang mga alagang gapi. Ito rin, bigay naman ng kuya ko. Si Kuya Noki, no? Yung ginawa natin ng bahay doon sa bahay ni Kuya Vlog sa Mabalacat at Lobola. Meron silang mga, ano kasing tawag dito na? Sa mga halaman? Ayan yung mga gapi, no? Gapi grass. O, gapi grass. Merong gapi grass. Ayan yung mga gapi niya. May mga makukulay na gapi. Lalaki yung mga makukulay. Tapos ito naman nakahiwalay yung mga babae. Tapos ito, nagpaparami siya ng halaman. Mga gapi grass at saka nakalimutan ko ng tawag doon. Masayan yung mga alaga niya. Pakita ko naman sa inyo yung mga gagamit dito sa likod. Yung mga gagamitin natin sa lamin. Bali, ayan ang dami. Ayan yung gano'ng karami to. Ayan. Ganyan karami yan. Namin dyan yan. So, sayang. Yan ang ginamit natin nung gumawa tayo ng aquarium. So, yun din ang gagamitin natin ngayon. So, flex lang daw natin yung mga halaman ni Esme. Ayan. Tawag dito mga mayanas, no? Mayana. Tapos ito tawag dito yata, 1,000 leaves. Ito yung mga mayana. Ito, hindi ko alam anong tawag dito. Parang kangkong. Ito maganda. Yan. Tapos yan, mga paso na yan, ginawa niya lang. Tapos dito, ayan. Ito, bigay din to ni, yung mga iba, alos lahat yan, naparami niya lang. Pero bigay yan ni Ate Len, yung bayo ko yung asawa ni Kuya Nok.
Mga paso, gawa niya. Yan. Siya na rin nagkulay. Tinuruan ko siya nung una. Tapos yan, marunong na siya. Siya na yung gumawa niyan. So, ayan. Tapos, nakapaglinis na tayo ng mga salamin na gagamitin natin para dito. Nilinisan muna natin. Tapos, ito yung gagamitin natin na pangkat, no? Yung ating tile cutter. Yung mga nakapanood ng vlog ko, nung unboxing niya, nakita nyo, tinesting natin, nakita nyo naman na pwede siya sa salamin, no? Basic lang sa kanya yan. So, okay, simulan na natin. So, bali ito yung mga salamin na gagamitin natin, no? Nalinisan na namin yan kanina. Tapos ito nga sinusukatan na natin. Tapos, magka-cut tayo gamit itong ating tile cutter, no? Itong Inco tile cutter natin. So, yan, magka-cut na tayo and then assemble tayo. So yun, no, tapos na tayo magtabas, no. Ito na yung mga ano natin. Pang sidings natin at bottom. Ito naman yung sa side natin, yung maliit na part at saka pang gitna. Pang gitna, no. Pang divider. Nakasa natin. Tapos, pakita ko nga lang pala yung bagong pet ng anak ko, no. Ayan, si Kuya Bulig. Ayan yung bago niyang pet. Ayan. Ano nga pala yan? Yung para kids na handped. Yan, ina-hand feeding niya siya ngayon. Pinili niya talaga yan, yung hand feeding, yung mga handfed na para kids o mas kilala sa atin na lovebird. Kasi, ang plano talaga niya dyan, napapanood niya kasi sa YouTube yan eh. Gusto niya silang anong tawag doon? Pre-fly? Gusto niya silang i-pre-fly. Ibig sabihin yung, tuturuan niya sila na yung ewan ko kung nakapanood na kayo nun, yung ibon nila, ipi-pre-fly nila dito sa labas. Tapos merong sisipulan lang nila ay babalik sa kanila. Lilipat siya, magpi-pre-fly siya pero babalik pa rin. Kahit dito sa loob ng bahay, meron lang siyang command kung ano yung nakasanayan niyang tawag mo sa kanya. Tawagin mo lang siya, lalapit siya sa'yo. Kaya yun, pinanghanap siya ni tito niya, no? Galing na naman yan kay Kapet Malo TV natin. Yan. Si Pet Malo TV kasi nagbabayan sell ng mga ano yan eh, ng mga pet eh. Kaya ganun yung pangalan ng channel niya, no? At the same time, sa mga sideline siya, kasama natin sa trabaho. Siya rin ang nakahanap niyan sa online. So yun, binili niya at binigay niya kay Bunso. Ayan, tinetrain na niya ngayon ni Bunso. Hinahandfed niya. So hopefully sana maging successful, no? Kay Bulig, maging successful yung ginagawa niya na pag-handfed. Sana walang mamatay. Dahil kalaban nito yung lamig. Dahil nga hindi pa kumpleto yung balahibo nila, kaya sinuggest ko sa kanya na dito niya siya ilagay sa styro. Dahil alam naman natin ang styro is super insulation yan. Super insulated yan. Hindi yan basta tinatagusan ng lamig or init. Ganon. So, nilagyan ng substrate ng mga papel, yun yung magpapainit sa kanila. Ayan. Tapos gamit yung syringe. Pinapakain niya yan, pinahandped niya muna yan sa ganyan dahil ng mga nasa 2 weeks pa lang yan. Gamit ang syringe at yung formula niya is Cerelac. Yun, Cerelac. And then, pagka mga 3 weeks na yan or 4 weeks siguro o 1 month old, pwede niya na i-handped ng
Birdseed na. Yun. Pagka malaki na yan, kaya nang kumain ng birdseed, i-handfed niya pa rin sa birdseed yan. Sa kamay pa rin, hindi niya pababayaan kumain na mag-isa. Yun ang paraan para matrain mo sila na mag-free fly, no? So, abangan nyo yun mga kabahay, ha? Pagka yan na buhay ni Bunso at na-train niya ng free fly, papakita ko sa inyo. Papakita namin sa inyo na palili pa rin namin siya dito. Walang daya. Palili pa rin namin siya sa labas. At babalik yun sa kanya. Pero sa umpisa, pag tinetrain niya pa lang, palili pa rin niya pa lang dito sa loob ng bahay, ipapakita na namin sa inyo yan. At ayan, umuulan na naman. Umuulan na naman. Kuya Aisen, hello ka. Shout out. Shut out. So yun mga kabayan, no? After magpa-hand feeding ni Bunso, tuloy na tayo dito sa ating ginagawa. Assembly na tayo. Papakita ko sa inyo paano madaling paraan ng pag-assemble nito. Yan, so assemble na tayo ng mga kabahay. Oops, tumagas. So mga gamit na kakailanganin natin, kailangan natin ng caulking gun syempre. Then silicone sealant, maganda kung transparent. Pero dahil tira ko lang to, white to, okay lang to, pang personal lang naman natin, hindi naman to pambenta. Tsaka paalala lang nga pala after nyo mag-cut ng salamin, no? Matalim yung edge niyan, yung bagong cut ito. Huwag nyo kakalimutan na liyahin yan, oil sanding. Huwag nyo kakalimutan yan, delikado yan, matalim yan, lalong-lalo na sa mga bata. Sa mga bata naman, huwag nyo itong gagawin na nag-iisa, patulong kayo sa mga tatay nyo o sa mga nakatatandaan yung kapatid. Dito ka ron, tulungan mo ako. Tsaka, huwag nyo itong mahirap itong gawin mag-isa, dapat may kasama kayo, katulong kayo kahit tagahawak man lang. Gagamitin natin yan sa tulong nitong, assemble natin sa tulong nitong packaging tape, no? Kailangan din pala natin syempre ng packaging tape, gunting, saka ng basahan. Tapos, pagka ililinisin na natin yung pinaglagyan natin ng silicone, gumamit tayo ng tubig na may konting dishwashing liquid or Joy, basahan syempre, pampunas. So, nilagyan ko nga pala ng ng marking. Letter B, ibig sabihin bottom, yung pangilalim, tapos S for sidings. Dito, para hindi na tayo malito. So, ang ginawa ko, usually, mga aquarium, mga symbol nila, nakapatong sila dito sa bottom base nila, nakapatong. Yan, nasa nakikita ko. Ako naman, dahil pare-parehong size yan, patong yung dalawa kong side. Dahil dito kung itong isang side ko naman dito na maliit is nakababa siya. Yun. So, yan. Ganito yung assembly niya. Dito ko ron. Hawakan mo ito mamaya. So, mag-ready na tayo ng mga natin. Ready na tayo ng mga tatakaabang na yung niya eh. Yun yung hawakan mo yung masking tape na. Lagay mo dito. Dapat nakaabang na agad ito. Para mabilis. Umuhugot na lang kayo, no? Ate? Ay, naku, mabilis ka. Yung iba dito. Yung gagawin nga pala natin, 3. Yung 2 dito sa bahay. Yung isa bibigyan natin kay Pet Malo TV, kay Teng. Dahil dito sa bahay, 2 na yung mga anak na naman ng hamster. Tapos yung kay Pet Malo, mga anak na rin yun sa kanya. Galing din dito yun. Isa napaanak na rin ni Kuya Bulik. Itong magsisilbing, yung masking tape ang magsisilbing hahawak sa kanya, no? Tik mo nga rin mga ka-player. Mamamaling natin. Yan, so tip pa nga pala, kung mapapansin nyo, naglagay talaga ako ng plywood dito. Ang purpose nito, kasi pag after natin ma-assemble to, di natin ito pwedeng buhat-buhatin. Kasi baka matanggal pa, maghiwa-hiwalay pa dahil malamok may silicone natin. Mas makabubuti na
hayaan lang na natin sila na nasa flat surface ng overnight o 24 hours. Mas maganda bago natin siya. Bago natin tanggalin yung tape at pwede na natin siyang buhatin na hindi na siya makakalas, no? In this case, kaya malaki yung plywood ko. 3 yung gagamitin ko. Isa dito. Mamaya isa-set ko na sila dyan at bubuhatin namin at itatabi namin para hindi na magalaw. Pero kung isa lang gagawin nyo, pwede na to. Itong maliit na table. After nyo siyang masilikon, bukas nyo na lang siya galawin. Ganun. Kaya naglagay na ako malaking plywood kasi para kasi yung 3. So start na natin. So basically ganito siya. Ito. Tulad na sabi ko ito, patong dito sa pinaka-bottom plate. Patong siya. Then itong isa naman, hindi siya patong. Ganito siya. Yan, bali ganyan siya, no? Then yung mag-hold sa kanya yung tape. Hawak mo na. Ako mag-tape. Ito na, no? Ito na yung mag-hold sa kanila. Give it up. Yun o, isang tip pa lang yan. Pero, ano na, tumayo na siya. Siyempre, ganda, doblihin natin, di ba? Yan. So, tape nyo siya sa taas. Dito, tape nyo siya sa baba. Then after, dito na tayo sa kabila. Dito na naman tayo. Ulit lang, lilihayin ko lang to. Hindi ko pa nalihap. Lilihayin muna natin. So, itong isang sidings, yung ball. Ang size nga pala nito, yung haba niya, 24 inches by, ano yon, by 10 inches. Yung ano niya, size niya. Hawak mo na. Kaya mo, diyan ka. Hindi kahit ito lang hawak. Para matito. Silili lang mo yan. Sara lahat yan. Chibi, kumalikot. Din dito. Yan. O, di ba napakalaking tulong ng packaging tape na nilagay natin? Then, last, panghuli. Oh. Dito ka na. Oops. Okay. Baka mo siya. Ayusin ko yan.
So yun, no? Nabuo na natin yung yung paikot. Meron pa sa gitna yan. Pero bago natin lagay yung gitna, mag-silicone muna tayo. Ngayon, bago tayo mag-silicone, tiyakin natin na malinis yung mga dugtungan, walang alikabok. Para mas maganda yung kapit, di ba? So, gawin natin. Punasan natin ulit. Kasi nilinis namin ng tubig kanina to. Mamaya, may basa-basa pa. Panigurado lang. So, yan. Hinold na siya nung natin. Hinold na siya nung tape natin, no? So, kahit di na natin siya hawakan, wala nang problema. So, gagawin natin, magsisilicone na tayo, no? Kahit saan nyo unahin kung saan kayo komportable. Walang problema yan. Yan lang, oh. Paikutan muna natin, no? Pero mamaya lilinisin pa natin sa yan. Gamit lang yung ating daliri. Ang personal lang naman natin to, at kung kayo rin gagawa, hindi naman ito pang commercial. Hindi siya gano'ng maselan. Pang personal lang natin para sa mga pet. Kahit hamster ang ilalagay dito, hindi ibig sabihin hindi na siya pwedeng gamitin sa isda. Pwede rin ito sa isda. Pagka na-dispose na yung iba naming hamster, isda na ilalagay namin dito yung mga gapi. Yung mga gapi ni Aaron. Si Papa nga pala, o yung tatay ko, may kwento niya dati. Kwento doon dati niyang trabaho, no, sa Cartimar. Magawa daw ng aquarium. Sa trabaho sa isang pet shop. Sa Cartimar. Alam niyo naman yung Cartimar. Yun yan ang pagsakan ng mga pet dito sa Luzon. Ganun dati yung trabaho ng binata. Saan natin nalaman yung technique na to, no? I-take muna. Yan. Ayos. So, nasilicone na natin. Paikot. Hindi muna natin lilinisan. Lagay natin yung panggitna. Ito, nakat na natin yung panggitna. So, yun. Yan. So, sukat tayo. Kunin natin yung gitna. Siyempre. Kaya nga panggitna eh. So, atin natin end to end. 62.2 cm. Pareho, no? So, 62.2 ibig sabihin 31. 31.1. Tama. Guhit lang tayo ng 31. Sa isang guhit. 31 tsaka 1 milli. 31.1 para meron tayong basihan, nasaan yung sentro natin. Diba? Kailangan nyo rin pala ng marker pagka gumamit kayo. 31.1. Yan, ngayon meron na tayong panggitna. Mag-ready rin tayo ng masking tape natin para dyan.
Yung mga tape nyo, nabukasan nyo na rin tanggalin yan. Pero lagyan dito sa panggitna, pwede na mamaya. So, ito yung panggitna natin. Yun no, parang sinukat no. Parang lang, pero sinukat talaga. Kaya tawag na parang sinukat. Pero, totoo sinukat. Ang gulo. Yan, pwede natin siyang alalayan din ng tape, tulad nito. Yan, ganyan lang. Yan din dito. Habang, yan. Tapos dito, yan o, nakita niyo yung guhit natin, tapat lang. So yun, sentro na siya. O, tirayin na natin ng silicone. O nga pala doon sa mga pangkaraniwan na pang-isda na aquarium, nilalagyan pa yan ng strip dito na manipis dito. Dito, nilalagyan pa na manipis dito yan. Tapos paikot. Pero dahil meron tayong pack divider sa gitna, hindi na natin kailangan yung kahit tubig pang ilagay dyan. Kayang-kaya na yan. Pero kayo kung gusto nyo lagyan ng strip dito, matrabaho nga lang, puputol po kayo ng maliit. Pero okay na yan, kayang-kaya na yan. Yung ginawa ko nga na isa, napakatibay nun. Ganon din. Silicone natin to. Same procedure. Ganun lang. Gaya ng sinabi ko, huwag nyo kakalimutan na lihahin yung pinag-cut ng salamin. Delikado yun sa mga bata. Kahit tapos na siya, double check nyo yung mga edge, yung mga kantuhan. Matalim ang salamin. Baka sumabit yung kamay ng mga bata at masugatan sila. Di ba Kuya Isen? Opo daw. Maganda ba yung ginagawa ni Tito? Very good. Very good ba siya? Pag malapit na mga wala. Tama. Bibigyan natin ikaw, si Papa mo, yung isa sa inyo, no? Kapag nanganak yung hamster nyo. Hindi ko kayo lalagyanan, no? Yun. So, nagawa na natin yung pagsisilikon. So, isang bagay na lang. Lilinisin na lang natin. Gamit yung tubig, itong tubig na may dishwashing liquid. Tsaka, itong basahan, no? Dahil dito natin, ipupunas yung excess na silicone. So, after gamitin itong basahan na to, tapon na to dapat. Dahil hindi na to tinabangan. Yan lang gamit ng daliri nyo. Lilinisin nyo lang. Papantayin nyo lang. Tapos basahan. So ulit dito. Yan. Ganun lang kadali, no? Pero maganda, pinakamaganda kung kayong gagawa, yung inyong silicone is transparent na rin. Para mas malinis siyang tingnan. Sobra lang kasi natin to, pinaggamitan, no? Yan, malapit na. Kaya ito yung ginagamit natin. Yun, tapos na. Dito sa kabila. Yun din. Dami pa. White siya kaya halatang halata pagka may sumobra, no? Pero ang transparent yan, hindi. Parang kakulay niya ng salamin.
Ang kakagising niya, dikit na ako. Hindi na ako nakagalaw. Galaw. Nabigit ka na. Kailangan wag mo rin ko na yung nalagay device para kung nabigyan niya, kung natuloy kayo, mga didikit mo yung kamay. Tanyo, naririnig niyo ba yung paliwanag ni Kuya Aizen? Galing niya, pwede na siya mag-vlog. Yan natin paka-arte dahil sa atin lang din naman to. Ayan, so yun. Tapos yun. Ayos! Nakabuo na tayo ng isa, no? So, bubuo tayo ng dalawa. Para mabigyan din natin si Pet Malo TV, no? Itapa mo, no? Yun. Sana nakuha niya yung idea, no? Ganoon lang kadali mga kabahay, no? So, meron na tayong isang cage. Tatabi natin to. Assemble pa tayo ng dalawa. So, time-lapse na lang natin yung video para hindi masyadong humaba. At least nakuha niyo na yung idea. At kung gusto nyo i-try, pwede nyo gayahin itong technique na ginamit natin dito mga kabahay. Ayos, so gawin na natin dalawa para matapos na tayo. Makapagkape tayo. Yan, so ayan, natapos na natin yung tatlo, no, mga kabahay. Bali, ganyan yung itsura niya. Meron siyang, nilagyan natin lahat sila ng divider para sulit yung, ano niya, yung sukat niya. Bali, dalawang pares na ng hamster ang kasya dito, kahit mga nakpas sila, no. Pero yung dalawa lang yung may iwan dito sa bahay. Dahil yung isa bibigay natin kay, ano, no, kay Pet Malo TV. Yan, yung sa kapatid natin, si Teng. Kaya pa-subscribe yung channel nito, yung Pet Malo TV. Meron din siyang mga anak na hamster galing din sa amin. Pero yung breeder namin galing talaga sa kanya yun. Nagsimula lang kami sa dalawa. Ngayon 30 plus na sila. Tapos binigyan namin siya ng maganda namin na na-breed. Tapos mga anak na rin sa kanya. Meron kami dalawang hamster uli na mga anak. Kaya gumawa na naman tayo. No? Bali naka-apat na tayo nagawa dito. 3. Tapos isa yung nauna natin na hindi natin na-vlog. So mas maganda kung kayong gagawa. Bumili kayo ng transparent na silicone, no, yung clear, para hindi halata ito yung ano niya, yung silicone. Pero hindi naman ganong maselan kasi sa hamster lang naman natin, pag personal lang natin. Pero mas maganda pa rin yung clear, no. Tira lang natin yan, so sayang naman kung itatapon.
Kaya ginamit na natin. Kaya sabi ko nga kanina, kaya may plywood dyan. Hindi na muna natin siya gagalawin ngayon dyan. Kasi pag ginalaw natin siya, baka maghiwa-hiwalay pa siya, di ba? So bukas na siya pwedeng galawin dyan. Kaya hindi mo na pwede magduyan dyan. So yun, tapos na tayo. Pwede na tayong magkape-kape. At kaya hinto lang na malakas na ulan. Ayan, umaambon-ambon pa. So walang humpay yung ulan, no? Mag-umpisa kagabi. Hindi halos walang patid. Ihina, aambon, pero hindi pa rin umaaraw, hindi pa rin umaayos yung panahon. Sana sa Lunes maging maayos na, mga kabahay. So yun, sana may natutunan kayo sa simpleng video na ginawa natin ngayon, mga kabahay, no? Habang may bagyo, at least meron tayo nagawang DIY projects dito sa bahay. Bago natin tapusin yung video, shoutout muna natin mga tropa natin, no? Na sina Rodel Gonzales, yung tropa natin dito sa ng Dukit. Doon daw Dukit, no? Doon tayo nag-basketball nung ng Sunday. Si Mary ng face din nun. Ganun din, kasama niya yung kasangga niya, no? Shoutout natin si Rigor ng Dauden. Si Rigor, aka Kevin Gurang. Yun, shoutout sa inyo. Tapos shoutout din kay Ernie Matic. Masugid daw natin siyang taga-subaybay from New York. Shoutout po sa inyo, boss. Salamat sa pagsuporta sa ating channel. Shoutout din kay Kabuloy TV. Pagsuporta niyo daw yung channel niya, Kabuloy TV. Yun. At panghuli, shoutout kay Danilo Camacho. So, yun. Hanggang dito na lang yung video natin, mga kabahay. Abang-abang lang kayo sa mga next upload natin at sa mga next project natin. Alright. Salamat sa panonood, mga kabahay.